Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Lumakas at naging isang tropical depression na ang sistema na binabantayan natin sa may kanluran at tinawag itong Bagyong Esther. May biglang pagbabago sa direksyon at lakas nito at habagat mas titindi pa sa mga susunod na araw. Pag-usapan natin ang mahalagang detalye dito para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon. I-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ang tropical depression sa may kanluran ng Batanes ay lumakas pa at sa pinakabagong datos, ang sentro nito ay nakita sa layon 240 kilometers ng northwest Itbayat, Batanes. Taglay ni Esther ang maximum sustained winds na 50 kilometers per hour malapit sa sentro. May pagbugso hanggang 60 kilometers per hour at central pressure na 1,000 hectopascals. Mabagal itong kumikilos pa east-northeastward sa bilis na 15 kilometers per hour. Pagdating naman sa sirkulasyon, malawak din ang lawak ng hangin nito dahil ang strong winds ay umaabot palabas hanggang 300 kilometers mula sa sentro. Kaya kahit wala sa mismong track ay maaari nang maranasan ang malalakas na bugso ng hangin, bigla ang buhos ng ulan at mapanganib na alon. Sa kasalukuyan nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Itbayat, Batanes at nagbabanta ito ng strong winds sa loob ng 36 hours na may potensyal na minimal hanggang minor threat na epekto sa buhay at ari-arian. Asahan din ang paulit-ulit na bugso ng hangin at pagtaas ng alon, lalo na sa mga baybay na nakaharap sa kanluran habang dumaraan ang spiral rain bands ng bagyo. Sa latest heavy rainfall outlook naman na inilabas ng Pag-asa ngayong araw dahil sa impluensya ni Tropical Depression Esther at sa pinalalakas nitong habagat, inaasahan ng patuloy na magdadala ng malalakas hanggang matitinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang dito ang lalawigan ng La Union, Pangasinan at Zambales, kung saan maaaring umabot sa 100 hanggang 200 mm ang kabuuang dami ng ulan. Sa ganitong antas ng pag-ulan, tumataas ang posibilidad ng pagbaha sa mga baban lugar, pag-apaw ng mga ilog at pagguho ng lupa sa mga bulubundukin at matatarik na lugar. Samantala, aabot naman sa 50 hanggang 100 mm naman ng ulan ang posibleng tumama sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Benguet, Bataan at sa may Batanes. Pagsapit naman bukas, June 7, inaasang mananatiling maulan ang malaking bahagi ng Ilocos Region at mga karatig na lalawigan kabilang ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Zambales na abot sa 50 hanggang 100 mm ng ulan habang nagpapatuloy ang epekto ng habagat na pinalalakas ng Bagyong Esther. Mahalaga rin tandaan na maaring mas mataas pa sa forecast ang aktual na dami ng ulan, lalo na sa mga bulubundukin at matataas na lugar. Bukod dito, dahil nakaranas na ng mga naunang pag-ulan ang ilang lugar, mas mabilis na maaaring maramdaman ang epekto ng pagbaha at pagguho ng lupa kahit hindi pa naabot ang pinakamataas na rainfall forecast. Ngayon, pag-usapan naman natin ang weather forecast condition ngayong araw. Para sa Batanes, ang inaasang panahon ay rains with gusty winds o pag-ulan na may kasamang pabugso-bugsong hangin dulot ng Tropical Depression Esther. Dito malinaw na hindi lamang ulan ang dapat bantayan kundi maging ang malalakas na bugso ng hangin na maaaring maramdaman sa buong lalawigan. Posibleng makaranas ang Batanes ng moderate hanggang heavy rains kaya mataas ang banta ng flash floods at landslides lalo na sa mga lugar na malapit sa mga dalisdis at mababang komunidad. Dahil dito mataas ang banta ng minimal to minor threat sa buhay at ari-arian dahil sa malalakas na hangin. Kahit hindi pa ganap na malakas ang sistema, sapat na ang kombinasyon ng ulan, hangin at mas maalon ng karagatan upang magdulot ng panganib sa mga rutang pandagat at sa mga komunidad na nakaharap sa dagat. Samantala para naman sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales at sa may Bataan, asahan ang occasional rains o madalas na pag-ulan dahil sa habagat na patuloy na hinihigop at pinapalakas ng Bagyong Esther. Kaya posible ang biglaang flash floods at landslides dahil sa moderate hanggang heavy rains na kadalasang nagiging intense o mas matindi ang buhos. Ibig sabihin, maaaring hindi tuloy-tuloy ang malakas na ulan sa buong maghapon, ngunit may mga pagkakataong bigla itong lalakas at magdadala ng mas malaking dami ng ulan sa maikling oras. Sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan, inaasa ng mga oras ng halos tuloy-tuloy na pag-ulan lalo na kapag mas aktibo ang habagat. Sa Abra at Benguet, mas mataas naman ang panganib ng pagguho ng lupa dahil sa bulubunduking topografiya ng mga lalawigang ito.
Kapag patuloy ang pagbabad ng ulan sa lupa sa loob ng ilang araw, mas tumataas ang posibilidad ng landslide at pagragasa ng putik mula sa matataas na lugar. Sa Sambales at Bataan, dapat ding bantayan ng mga ilog at mababang lugar dahil ang tubig ulan mula sa kabundukan ay maaring mabilis na dumaloy pababa at magdulot ng pagbaha sa mga komunidad. Para naman sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Cagayan Valley, gayon din sa Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi ng Central Luzon, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Ang forecast ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms na dulot pa rin ng southwest monsoon. Dahil dito, posible pa rin ang flash floods at landslides lalo na kapag may mga umiiral na severe thunderstorms sa irang lugar. Sa Metro Manila, maaring may mga lugar na bahagyang ulan lamang habang ang ibang bahagi naman ay makakaranas na ng malakas na ulan. Pero kapag may nabuo at tumagal na thunderstorm cells sa isang lugar, maaari pa rin itong magdulot ng panandali ang pagbaha sa mga lansangan at mababang komunidad. Sa Rizal, Cavite at Batangas at Occidental Mindoro, dapat ding maging alerto lalo na sa mga oras na lumalakas ang ulan dahil ang mga lugar na ito ay kabilang sa mga karaniwang naapektuhan ng habagat, partikular ang mga baybaying nakaharap sa West Philippine Sea. At para naman sa natitirang bahagi ng bansa, ang inaasang panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms na dulot ng localized thunderstorms. Maaring mahina lang ang ulan sa isang lungsod, ngunit sa kalapit na bayan ay may bigla ang pagkulog, pagkidlat at pagbuhos ng malakas na ulan. Tandaan, kapag naging severe ang isang thunderstorm, posible ang flash floods at landslides lalo na sa mga mababang lugar, mga lugar na mahina ang drainage system at mga komunidad na malapit sa kabundukan at matatarik na dalisdis. Ngayon, dumako naman tayo sa latest tropical cyclone threat forecast na inilabas ng Pag-asa. Mahalagang tandaan na hindi lamang ang mga lugar na direktang daraanan ng sentro ng bagyo ang maaaring makaranas ng masamang panahon. Kahit ang mga lugar na nasa labas ng forecast confidence cone o malayo sa posibleng landfall area ay maaari pa rin makaranas ng malalakas na pag-ulan at mapanganib na bugso ng hangin. Sinasabi din na posibleng magbago pa ang direksyon at lakas nito sa loob ng forecast confidence cone, lalo na ang malawakang pag-ulan at ang pinalalakas nitong habagat ay maaaring maramdaman sa mas malaking bahagi ng bansa. Kung titignan natin ang kasalukuyang forecast track, inaasang kikilos si Esther sa direksyong east-northeastward ngayong araw. Pagkatapos nito ay magpapatuloy ang kanyang paggalaw pahilagang silangan o northeastward habang papalayo sa kalupaan ng bansa. Ayon sa bagong datos, tuluyan nang lalabas si Esther sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR bukas ng umaga June 7. Mula rito ay tatahakin nito ang karagatan sa pagitan ng Taiwan at Japan bago tuluyang kumilos patungo sa katimugang bahagi ng Japan. Pero hindi ibig sabihin na agad nang mawawala ang epekto nito sa ating panahon. Sa katunayan, habang nasa rehiyon pa ito, patuloy nitong hinihila at pinapalakas ang habagat na siyang dahilan ng malawakang pag-ulan sa maraming bahagi ng Luzon. Pagdating naman sa lakas ng bagyo, inaasang mapapanatili ni Esther ang kanyang kasalukuyang lakas habang tinatak nito ang paligid ng Taiwan. Ngunit pagdating nito sa mas bukas na bahagi ng East China Sea, mas magiging favorable ang kondisyon ng karagatan para sa karagdagang paglakas ng sistema. Dahil dito, inaasang unti-unting lalakas si Esther at maaari itong umabot sa tropical storm pagsapit ng bukas habang nasa karagatan. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang tutukan ng mga susunod na weather updates natin dahil posible pang magbago ang lokasyon, lakas at direksyon ng nasabing bagyo. Kaya para sa ating mga kababayan, lalo na sa mga lugar na madalas bain at landslide prone areas, ugaliing maging handa at patuloy na tumutok dito sa ating channel mga kababayan para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat sa inyong suporta at huwag kalimutang mag-ingat.